balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po pinagtanggol ng mga coach ni Tank Davis ang kanilang alaga matapos ito inulan ng batikos sa mga boxing fans dahil sa kadami-dami daw mga idol na pwede makalaban ni Davis sa kanyang dibisyon, mas ginusto daw nito mga idol na palaga ng 130-pounder na si Lamont Roach. At sa depensa naman ng mga coach ni Tank Davis, mga boss, paano daw makakalaban si Davis Boy na may pangalan sa kanyang dibisyon? Tumanggi daw sila na labanan si Tank Davis, kaya wala daw sila choice mga boss kundi ang maghanap na lang ng ibang kalaban para kay Tank Davis. Sa katunayan daw nito mga idol, sinisisi ng Team Davis ang kampo ni Lomachenko dahil umatras daw ito sa pinagkasunduan nila na laban. Siya daw ang dahilan mga idol bakit nababatikos ngayon si Davis Boy. Bagamat sa naging revelasyon naman mga idol ng isa sa mga top boxer ng lightweight division na si Floyd Kid Austin, nagulat ito mga idol nang nabalitaan niya na matutuloy ang laban ni Lamont Roach kay Tank Davis na target gaganapin sa December 14. Pinagpalit lang daw ito ni Gervonta Davis kay Lamont Roach na isang super featherweight fighter. So sa madaling salita pala mga boss, inoperan pala ni Kid Austin ang kampo ni Tank Davis sa isang laban pero personal nila ito mismo hindi tinanggap at sa halip mga idol, mas pinili nila labanan ng fighter na hindi nito ka-level kaysa kay Kid Austin. Nakadibisyon ito at makakapagbigay sa kanya ng magandang laban. Kaya bistado dito mga idol ang malupit na galawan ng kampo ni Davis. Scripted pala lahat ng alibay nito mga idol na walang tumanggap sa hamon nila sa laban at ginamit ang pangalan ni Lomachenko na umatras daw kaya nilabanan nila si Lamont Roach. Pero ang totoo pala mga idol, personal choice pala nila na labanan si Lamont Roach. Samantala dahil nga sa balita na to mga idol, napagkumpara kaagad si Tank Davis kay Manny Pacquiao. Bakit pagdating daw kay Pacman mga idol dati, wala naman daw ito problema sa pag-akyat baba ng divisyon. Kasing tangkad at laki lang naman sila ni Tank Davis. Sa katunayan nito mga idol, nagsimula si Davis Boy sa timbang na 130 pounds. Habang si Manny Pacquiao naman daw mga idol, flyweight fighter lang ito dati. Pero pagdating sa kampo ni Tank Davis, nag-aalangan pa sila umakyat ng timbang sa 140 pounds. At hamunin na malalakas na fighter doon, nagawa nga daw mga idol ni Pitbull na umakyat ng 140 pounds na kahit pang featherweight lamang ang kanyang tangkad. Si Tank Davis daw chooses sa kanyang kalaban. At paano daw hindi maiiwasan si Tank Davis sa kanyang mga hinahamon ng mga fighter? Puro daw ito kondisyones sa laban pabor sa kanya. Sa kabilang banda naman mga idol, halos isang linggo na lang nga po, nangyayari na ang laban ni Saul Sanchez kalaban si General Casimero sa Japan, kung saan hindi pa nga nanalo si Casimero dito mga boss. May plano kaagad mga idol ang angas ng Pinas sa kanyang susunod na laban. Aniya mga boss, willing daw siya makipaglaban sa current WBC Bantamweight Champion Junto Nakatani. Sakali ng desisyon nito na umakyat ng timbang sa 122 pounds. Isang malakas daw na fighter si Nakatani mga boss. At ito daw ang hinahanap nila na makalaban para masubukan daw ang lakas ni Cuadro Alas. Well, kahit medyo malabo mga idol, ang sinasabi ni Casimero sa laban nito kay Nakatani dahil nakaplano na ito lumaban. Sa unang sampa pa lang nito sa Super Bantamweight kontra sa Japanese monster Naoya Inoue. Pero isang magandang sagupaan talaga mga idol, ang Nakatani versus Casimero. Siguradong pukpukan ang laban na to mga boss. Pareho kasi silang palaban sa bakbakan. Ito ang laban na siguradong knockout ang resulta. Kaya sana mangyari ang bakbakan na to mga idol.